At ito na naman ang inyong sangkay magbabalik. So yun, kumusta po kayo? Bali sa video na tayo, magbabahagi na naman tayo ng isang recipe. Bali sa video na ito ay share ko sa inyo yung paggawa ko ng yema cake. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share itong ating video. At pakisubscribe na rin po ng aking channel. Thank you. At kung gusto nyo matutunan ito kung paano ko ginawa, ay wag na wag po kayo basta-basta magpa-fast forward dahil maiksi lamang ang ating video. Mahalaga po ang bawat step na inyong mapapanood. So yun, bali simulan na po natin. Ito na yung ating first step. So ayan, bali ihanda lang natin yung ating dalawang lanera. Ang sukat ito is 9x13. At sunod natin gagawin is kailangan natin ng 15 piraso na itlog. At meron akong isang bowl at isang planggana. So bali dito sa part na to mga sangkay is yung itlog natin gagamitin ay paghihiwalayin po natin yung egg white at saka yung egg yolk. So bali sa ating paghihiwalay ng egg yolk at saka egg white ay nasa sa inyo po kung meron kayong ibang proseso. Dito sa ginagawa ko po ay gumamit tayo ng shell para mapaghiwalay po natin yung egg yolk at saka yung egg white. So bali kaya natin pinaghihiwalayan dahil dalawang mixture po yung ating gagawin. Bali itong ating egg yolk is gagamitin natin sa ating butter. At ito namang ating egg white is gagamitin natin para sa ating mirang. So bali inuulit ko, bali itong ating gagawin is yema cake. Bali itong ating mixture mga sangkay is pwede nyo itong gamitin kung kayo ay gagawa ng cake or special cheese mamon, yanono at marami pang iba. So kung sakaling matututunan yung paggawa ng ganito mga sangkay is marami na po kayong magagawang iba't ibang klaseng tinapay or cake. Pwede nyo itong gawin para pang merienda at pwede nyo rin itong pagkakitaan mga sangkay, pwede nyo itong gawin pang negosyo. Pero kung gagawin nyo itong pang negosyo ay mas mainam po na dapat kayo ay laging mag-costing para sigurado po na kayo ay kikita or hindi kayo malulugi. Dahil alam naman natin na yun na sobrang mahal po ng mga presyo ng ating mga ingredients, lalong-lalo na pagdating sa asukal, itlog at yung kokwa po, sobrang taas po ng presyo ng ating kokwa ngayon. Kaya kung kayo gagawa ng ganitong klaseng tinapay, ganitong cakes ay asahan nyo na po na medyo mataas ang inyong magiging puhunan. So ayun, bali inuulit ko. Kung sakaling wala pa kayong experience sa paggawa ng chipon or mamon, yema cake, ay panoorin nyo lamang po ito ating video simula hanggang dulo. Huwag po kayo basta-basta magpa-fast forward mga sangkay, maiksi lamang itong ating video. Mahalaga po ang bawat step na inyong mapapanood dito. At punta na tayo sa ating susunod na gagawin. So ayan, bali na hiwalay na natin yung egg white tsaka yung ating egg yolk. Bali dito muna tayo sa ating butter. Ito muna yung ating titimplahan. So bali nandiyan na sa ating screen yung kumpletong mga sukat ng bawat ingredients. So ayan, bali listan nyo na lamang po para hindi nyo makalimutan. Or pumunta na lamang kayo sa ating description dahil nandun na rin po yan sa ating description nakalagay. So bali itong ating mga ingredients, mga sangkay, mga sukat nito is nakakonvert na rin po into cups. Para kung sakaling cups at tablespoon lang available sa inyo ay pwede po kayo makagawa nitong ating yema cake. So ayan, bali sa part na yun mga sangkay, sinalo muna natin yung ating mga ingredients na ilagay. So yan, bali, bahagyang halo lamang dahil meron pa tayong ibang ilalagay na ingredients dyan. Sunod na natin yung ating mantika at saka yung ating tubig. Next step natin ay haluin muna natin. Bali, tutunawin ngayon natin dito yung ating asukal at saka yung asin na ating nilagay. So paalala lamang po kung sakaling kayo ay magtitimpla or gagawa ng tinapay, ay double check nyo po yung mga ingredients na inyong nilagay. Kung tama ba yung sukat at kumpleto na ba yung mga ingredients na inyong nilagay sa inyong masahan. Nang sa ganun po ay maiwasan nyo yung pagkakamali dahil gaya ng sabi ko kanina is napakamahal po ng mga ingredients ngayon. Sayang naman po kung kayo ay magkakamali. At next natin ilalagay kapag natunaw na natin yung asukal yung ating cake flour. At isabay na rin natin yung ating baking powder. So bali dito sa part na to mga sangkay, is ayusin lamang natin yung paghahalo na dito. Kailangan po is matunaw natin ng maayos yung ating cake flour. Hindi po pwede na ilalagay natin yan or imimix natin sa ating mirang na buo-buo po yung ating harina. Kailangan po natin yan tunawin. Kaya dito sa part na to ay make sure po na halo natin ng maayos bago natin itigil sa paghahalo. At kung nahalo muna ng maayos at tingin mo ay wala ng buo-buo na cake flour, ay itabi na muna natin itong ating butter. Bali, puntahan na natin yung ating egg white. So, bali dito sa ating egg white is maglalagay lamang ako ng suka or vinegar. Yun mga sangkay ha. So, bali, kailangan natin dyan ng stand mixer. Kung wala kayong stand mixer, ay pwede naman po yung hand mixer. So, kung mapapansin nyo, asukal is hindi muna natin nilagay. Yan po ang sinasabi ko na ang bawat inyong mapapanood dito, bawat step is napakahalaga po. Kaya wag po kayo basta-basta magpa-fast forward. Bali sa part na to mga sangkay is kailangan muna nating padamihin or paramihin itong ating egg white bago natin ilagay ng dahan-dahan yung ating nakatimbang na white sugar. At dito sa part na to mga sangkay, kung mapapansin nyo is dumami na yung ating egg white. Ayan no. Diba? Umangat na siya. Hindi katulad nung kanina, nung nagsimula pa lang tayo is wala pa yan sa kalahati. Ngayon lagpas na. So ngayon po, ito na po yung time para ilagay natin yung ating white sugar. Bali, dahan-dahan lamang po yung pagpapaikot ng ating mixer dyan para po hindi magtalsikan palabas itong ating white sugar. Yung ating white sugar dyan mga sangkay, huwag niyong bibiglayin sa paglalagay. Kung papansin nyo, is gumamit tayo dyan ng tablespoon para po hindi mabigla yung paglalagay ng ating asukal dito sa ating mirang. Talagang paalala mga sangkay, yung ating egg white is wag na wag nyo pong ingatan nyo po na hindi malalagyan ng mantika or tubig.
Dahil once na malagyan po yan ng mantika ay hindi po yan dadami ng ganyang karami mga sangkay. Hindi nyo po yan mamimix ng maayos, hindi nyo yan mabubuo. Para lang siya magiging tubig kung sakaling malalagyan nyo man yan ng mantika. Kaya ingatan nyo po ang inyong egg white. At ayan, kung sakaling naubos nyo na yung asukal na nakatimbang, ay balik natin sa mabilis na ikot itong ating mixer para mas mabilis natin makuha yung stiff pick nitong ating mirang. Medyo mabilis siyang mag-stiff pick mga sangkay dahil yung ating gamit na mixer is stand mixer. Kung ikukumpara mo sa hand mixer mga sangkay is may katagalan po ang pag-mix dahil hindi po kasi bilis ng stand mixer yung ating mga hand mixer. Bali, wag po kayo maiinip mga sangkay kung sakaling hand mixer ang inyong gamit dahil hindi po aangat yan basta-basta, lalong-lalo na kung marami yung egg white na inyong imimix. So ayun, dito sa part na to mga sangkay is check na natin itong ating mirang kung pwede na nga ba? So ayan, bali ganyan po ako mag-check mga sangkay. Tataob ko lang ito ating bowl. Kung hindi na po siya dumudulas or nalalaglag yung ating mirang ay pwede na po yan. At dito tayo sa ating next step. Bali paghahaluin na natin yung ating dalawang mixture, yung ating butter at saka yung ating egg white. Kaya medyo malaking planggana yung aking ginamit kanina para sa ating butter. Dahil ihahalo natin dyan yung ating mirang para hindi po tayo mahirapan sa pagmimix. Para hindi matapon yung ating mixture. So bali dito sa ating pagmimix mga sangkay, gamit lamang tayo ng rubber spatula. So ayan, ganyan lang po yung pag-mix. Bali kung titingnan nyo dyan mga sangkay is medyo mabilis po yan. Pinas forward ko po dyan mga sangkay para hindi matagal yung ating video. Pero sa actual po yan is hindi po ganyan kabilis para po hindi bumagsak yung ating mamon. Kasi kapag hindi nyo maingatan yung pag-mix nito ng ating mamon mga sangkay is may tendency po na bumagsak itong ating mamon. Kaya po pag kayo ay naghalo ng butter at saka yung ating mirang ay smooth lamang po yung ating pagmix dapat para po yung ating mamon ay hindi bumagsak. So bali malalaman nyo naman po yan kung sakaling halong-halo nyo ng inyong mixture, pantay na po, wala na po yung kulay puting-puti na ating mirang at wala na rin po yung medyo manilaw-nilaw na butter. Kapag nakuha nyo na yung kulay na ganon ay pwede nyo nang ilagay sa inyong dalawang tray. So bali dito sa ating dalawang tray ay kung gusto nyo maging pantay yan mga sangkay, hatiin nyo lang at pagkatapos nyo mahati ay pwede nyo lang pong itimbang kung pantay na ba sila ng timbang. So ganyan lamang po, bali gumamit lamang ako dyan ng gloves para sa paglalagay ng ating mixture dito sa ating tray. So bali kung hindi kayo sanay sa ganyang proseso na paglalagay, sumpit kung tawagin yun mga sangkay, ay pwede naman po kayong gumamit ng cups na medyo malaki para hindi po magtagal ang inyong pagsasalin dito sa ating tray, or pwede nyo naman ibuhos na lang yung mga sangkay dahil total malapad naman yung ating tray. Ang mahalaga lamang po dyan is kailangan po mapantay nyo yung dami ng inyong milalagay sa bawat tray. At dito sa part na to, dapat mga sangkay ang inyong oven is pinapainit nyo na po. Dahil pagkatapos po natin itong proseso nito ay pwede na po kagad natin isalang itong ating gagawing yema cake or itong ating mamon. At kung nagustuhan mong video na to ay pakilike at share itong ating video at pakisubscribe na rin po. Ayan, dito sa part na to ay medyo ibabagsak lamang natin para maiwasan natin yung malalaking bubble dito sa ating mamon. At dito sa part na to ay isasalang na po natin. Balang init ng ating oven dyan is 150 degrees Celsius at gagamit lamang tayo ng katamtaman lakas ng apoy. At after 26 minutes ay ito na po yung ating niluluto na special mamon. Ayan po, bali inuulit ko, 26 minutes ko po siyang niluto. So ayan, bali palalamigin muna natin yan bago natin lagyan ng toppings or icing. So habang pinapalamig natin ay titimplahin na po natin yung ating yema. Sa paggawa naman ng ating yema icing ay simple lang mga sangkay. Kailangan lang natin ng kawali at ayan, kailangan lang natin ng asukal, asin, egg yolk, evap, vanilla, cake flour, condense at butter. So simple lang mga sangkay, sundan nyo lamang po yung proseso ng nandyan sa video. At itong ating mga ingredients ay sulat nyo na lamang po para hindi nyo makalimutan. So bali kung hindi nyo mapansin sa ating screen itong ating mga ingredients ay puntahan nyo na lamang po sa ating description dahil doon ko na rin po ilalagay yung ating kumpletong ingredients at mga sukat. At kung ikaw ay naghahanap pa ng iba pang recipe about baking, pasyalan nyo po yung aking YouTube channel, Marchel TV din po dahil marami na tayong naka-upload na recipe about baking. Sigurado po akong makakatulong din sa inyo yun. At dito sa part na to, kung mapapansin nyo is meron tayong evap na at cake flour na pinagsama. Bali tutunawin muna natin yan yung ating cake flour bago natin ihalo dito sa ating mga ingredients na nandito sa ating kawali. Para po sigurado tayo na wala nang buo-buo na cake flour kapag tayo ay gumawa na nitong ating yema icing. At bago natin makalimutan, ayan, muntik ko nang makalimutan yung ating condensed milk. So simutin lang natin dahil meron pang kumakapit dito sa ating cups. So kapag nilagay nyo na yung mga ingredients na yun ay simulan na po natin ang pagpapalapot. Yan, sindihan na natin yung ating kalan. At simulan na natin ang paghalo-halo nitong ating mga ingredients na nandito sa ating kawali hanggang sa lumapot or makuha natin yung tamang lapot bago natin patayin yung apoy nitong ating kalan.
At dito po sa pagluluto ng ating yema icing is gumamit lamang ako ng katamtaman lakas ng apoy. At kung sakaling magsimula ng mabuo itong ating yema ay wag niyo na pong titigilan sa paghahalo para po hindi masunog yung bandang ilalim itong ating niluluto. So bali continue na lamang po sa paghahalo. Total saglit na lamang po yan at makukuha na natin yung tamang lapot itong ating yema na niluluto. At kung sakaling nakuha mo na yung tamang lapot ay patayin mo na yung kalan at ilagay mo na yung inyong butter. So ayan, bali kahit wala nang apoy yan mga sangkay is mainit pa naman yung ating yema, matutunaw pa rin yung ating butter niyan. So bali haluin nyo lang ng haluin hanggang sa matunaw ang ating butter na nilagay. At ayan, nagawa na natin yung ating yema icing. Next step natin ay lipat natin ang lalagyan. So ayan, para mas mabilis natin mapalamig itong ating yema icing. At kailangan yung ating yema icing is kakasya doon sa ating mamon na ginawa. So ayan, takpan lang natin ng plastic para hindi manuyo itong ating icing. So bali yan, tabi muna natin, pero kung gusto nyo ilagay sa rep ay pwede naman pong ilagay sa rep para mas madali natin mapalamig. At ayan, kung sakaling malamig nitong ating yema icing ay haluin muna natin bago natin ilagay dito sa ating mamon para magawa na natin itong ating yema cake. Haluin muna natin hanggang sa maging smooth itong ating yema icing. So ngayon sisimulan na po natin ang paglalagay. Bali hahatiin lang din natin itong ating yema icing na ginawa dahil dito sa ating dalawang mamon. So ayan, bali kung sakaling ang inyong pong lanera, wala kayong lanera na ganito na 9x13 yung sukat na rectangle, is pwede naman po kayong gumawa kung sakaling available sa inyo is yung mga lanera ng mga bilog. Mga size 9, pag meron kayong mga size 9 na bilog na lanera, dalawa, pwede na po yan mga sangkay kung wala kayong available na ganitong lanera na rectangular. So ayan, bali, pantayin lang natin yung icing at pag nalagay na natin yung icing, ay lagyan na natin ng keso. Bali, nasa sa inyo po kung gaano karaming keso ang gusto nyo ilagay dito sa ating yema cake. So ayan, inuulit ko mga sangkay, kung sakaling gagawin nyo po ito para pang negosyo, ay wag na wag nyo pong kakalimutan mag-costing. Isa sa pinakamahalagang part po ng ating pagnenegosyo ay yung pagko-costing para malaman po natin kung magkano yung ating naging puhunan. At para alam din natin kung magkano natin ibibenta itong ating mga produktong nagawa. So malapit na yung holiday season, kung sakaling maghahanap kayo ng kahit na maliit na negosyo, maliit na puhunan, ay pwede po itong mga sangkay. So ayan, sundan nyo lamang po yung step na ating ginawa dyan sa video at yung mga ingredients sa sukat ay dapat masunod nyo po para magawa nyo po ng maayos itong ating yema cake. At hanggang dito na lamang po yung aking video. Sana po ay makatulong sa inyo. Sana po ay magawa nyo maayos kung sakaling gagawin nyo po itong ating recipe. Huwag nyo pong kalimutan mag-like at share itong ating video at subscribe na rin po ng aking channel. Thank you for watching. See you on my next video. Salamat!